3 reasons bakit magandang gumamit ng brake grease o lubricant tuwing nagpapalit ng brake pads. Una, nababawasan ang noise at vibration. Prone sa high-frequency vibrations ang likod ng brake pads pati yung ears o tabs sa gilid. Ang mga high-temperature brake grease o lubricant gaya nitong Ceramasil Brake Parts Lubricant acts as a dampener, preventing yung metal-on-metal squeal that happens when braking. Yun actually ang naging reklamo nitong may-ari ng sasakyan dito sa bagong palit nilang brake pads. Maingay, kaya nirecommend ko tong brake lubricant ni Bendix. Pangalawa, may iwasan ang uneven na upod ng brake pads. Dahil exposed sa extreme heat, moisture, road debris, pati baha ang mga brake components, over time may risk na mag-seize o stock up ang mga to, gaya ng caliper slide o guide pins o minsan pati dito sa hardware clip at brake pad ears. Imbis na ma-release ang brake pads kapag hindi nakatapak sa brake, dahil nga stock up, pwedeng maiwang nakadikit ang brake pads sa rotors causing uneven wear. Lubricating these contact points allows the pads to float freely, ensuring na nag-engage at disengage smoothly, preventing unnecessary drag that could even cause reduced fuel efficiency at premature wear. Pinipigilan ang kalawang. Prone to rusting ang mga hardware clips pati yung brackets sa ilalim. The rust buildup could force the clips to pinch yung brake pad ears, causing them to bind at mag-stock up. Ang paglalagay ng brake grease o lubricant creates a waterproof barrier na pinoprotektahan and slows down rust formation. Some safety reminders pala sa pag-apply ng brake grease o lubricant: huwag na huwag lalagyan ng rotors at pati yung front part o yung parte ng pad that makes contact sa rotors. Safety risk ito dahil syempre it can negatively affect the braking performance. Grease only itong ears, likod ng brake pads, hardware clips, at konti din dito sa piston. Tamang amount lang, paper thin. Huwag sobra-sobra para hindi maging debris magnet at maiwasan yung risk na mapunta sa rotors. Also, make sure to use brake lubricant or silicone grease only na design talaga para sa brake components gaya nitong Ceramasil. At huwag basta kung ano-anong grasa lang. Pwede rin itong gamiting pang re-grease sa mga caliper slide o guide pins. Hindi ko nga lang nilagyan dito dahil okay pa naman. Kita naman, smooth pa yung movement niya. Bago din mag-apply ng brake lubricant, make sure na linisin din muna ang mga brake components. You may use a brake cleaner gaya nitong kay Pro 99. Nagustuhan ko dito, large bottle. Hindi lang yung typical na 500 ml. Ito, 650 ml. Sulit. That's it. Kung schedule mo na rin magpalit ng brake pads para mas swabe, walang ingay at iwas stock up, kuha ka muna nitong Ceramasil Brake Parts Lubricant. Wala pang 100 tong sachet na to. Pwede mo rin ipa-apply sa susunod na magpapalit ka ng brake pads. Sa mga magdi-DIY naman, marirecommend ko kung samahan yung gamitan nitong brake cleaner ng Pro 99. 250 lang, 650 ml na. Ilalagay ko na lang yung mga links yan sa baba. Drive safe and God bless.